So, ito mga kabanat, itong video ng grupo ng Actiture Party List, parang gusto nilang palabasin mga kabanat. Comment reaction kayo na parang gusto nila kasing palabasin na yung nangyari kay Franz Castro ay panggigipit ito sa kanya ng Marcos administration. Sabi nila kasi dito, ginagamit daw ni President Bongbong Marcos yung Republic Act anti itong 7016 yung magkakamali 7016 yan, papakita ko sa inyo. Ginagamit daw ito ng Marcos administration, itong child abuse law laban kay Franz Castro. Yung matandaan si Franz Castro ay hinatulan ng guilty sa kasong pag-abduct, pag-abduct ng mga bata, pero mga palusot niya dito mga kabanat ang layo no? Alam natin na kasuhan si Franz Castro dahil yung mga bata ay kinuha doon sa mga lumad at dinala sa ibang lugar para magrally, at ang iba pa ipinilit, no? Marami kasing testimony no, nakita natin yon nung panahon 2018 pa yon, no? Nagkagulo ngayon dahil napakaraming nahuli doon mga kabanat, no? At sa totoo lang, hindi lang si Franz Castro ang kinasuhan ng kumbaga hindi lang si Franz Castro ang naging convict dito o guilty sa kasong ito, kundi pati si Sator Ocampo ay involved dito mga kabanat. Pero ito yung sinasabi nila, panoorin nyo ito. Paano nila lulusutan daw itong kasong ito. Ito, panoorin nyo itong sinabi ni Antonio Tinio, isa sa mga miyembro ng Actiture Party List. Republic Act 7610, Child Abuse Law, yan ang ginamit ng Marcos Jr. Administration para hatulan at patahimikin si Representative Franz Castro. So yun singular ang ginamit niya, si Franz Castro lang tinutukoy, samantala napakaraming mga involved dito mga kabanat, no? Hindi lang si Franz Castro, si Sator Ocampo at iba pa, no? Napakaraming involved dito, pero yung pinagtatanggol lang talaga niya dito ay itong si Franz Castro mga kabanat. Tuloy natin, magko-comment tayo mamaya pagkatapos ng video na ito. Si Antonio Tinio po to ng Actiture Party List. Bilang mga guro, siguro naiintindihan nyo kung paanong madaling abusuhin ang batas na ito. Ito mismo ang batas na ginagamit laban kay Representative Franz Castro at mga kasamahan niya, yung tinatawag na Talaingod 18. So yun, ginagamit daw ng Marcos administration itong Republic Act 716, itong anti-abuse law, no, laban kay Franz Castro. Gusto daw ng Marcos administration na patahimikin itong si Franz Castro. So, yung kalimutan natin ni Antonio na ito, na pag Antonio talaga grabe, no? Nakalimutan niya nung kaso na ito 2018 pa, no? Panahon pa ni President Duterte ito, pero ngayon bali si President Bongbong Marcos niya pinupukol niya. Ginagamit daw ng Marcos administration itong Republic Act 7610 para patahimikin itong si Franz Castro. Other forms of child abuse ang hatol na guilty laban sa kanila. So yun, pero meron pa tayong dagdag yan, pero gusto kong sa inyo, ano bang palusot nila dito mga kabanat, no? Bakit daw itong palusot nila, bakit daw nagawa yon ni Franz Castro? Ito naman yung reason nila at dahilan, no? Bakit daw nagawa na yun? Ito panoorin nyo. Ano ba ang nangyari talaga? Tungkol ito sa Lumad School sa Talaingod, no? Sa liblib na lugar para sa mga lumad, mga katutubong Pilipino na hindi talaga nakakapag-aral. Nakapunta na po ako sa Talaingod sa isang Lumad School, doon mismo. Nung kami ay nagpunta doon noong 2018, kasama ko si Bayan Muna Representative Carlos Zarate. Kaming dalawa ang unang national government officials na nakapunta sa lugar na yon. Ngunit may daan-daang mga kabataang lumad na hindi makakapag-aral kung hindi dahil dun sa Lumad School na yon. Wala pong DepEd schools sa lugar. Ang nangyari ay pinuntahan ang eskwelahan ito. So walang DepEd school daw sa lugar na yon. So kayo mga kabanat, kayong nakapamilyar nito at nakakaalam sa story nito ang tinatawag na Lumad School. So comment reaction niyo diyan kung gaano ito katotoong sinabi ni Antonio Tinio na walang DepEd na nakapasok doon. At sila lang daw yung unang official. Iwan ko lang ngayon. Baka siguro sa panahon ng yun, silang una. Pero ngayon siguro
sana may update kayo. Ano bang nangyari dito ngayon sa panahon natin ngayon, ngayong mismo 2024, ano bang nangyari sa Lumad School na yun sa panahon natin ngayon? So kasi sinabi niya, wala daw nakapasok na DepEd. Baka sa panahon niya o sa panahon sa katagalan na mga panahon kupo-kupong wala talagang DepEd. Kapasok yun. Pero ngayon, ano bang status ng Lumad School na to? Ng militar at ng paramilitar na tinatawag na Alamara. Armado sila. At sinabi sa mga teacher at mga estudyante, isasara namin ang eskwelahan nyo. So kaya nagdesisyon. So alam natin, no, ang story nito kaya isasara baga sa atas na rin ng ating gobyerno. Alam ko story nito eh. Ito lang ang part na kaya kong magko-comment na alam ko yung story nito bakit isasara ng gobyerno itong Lumad School, dahil ang tinuturo naman diyan mga kabanat hindi naman sang-ayon sa batas ng bansa. Pag yung itinuturo diyan ng mga teacher ay hindi galing sa DepEd mga kabanat. Kumbaga may sariling mundo sila, iba yung tinuturo, parang against nga, parang pagkakaalam ko parang parang against sa government yung tinuturo diyan. Iba yung hakbang ng tinuturo, kaya nagdesisyon itong government na ipasara yan mga kabanat. Pero parang bago yan nagkaroon pa ng marami talaga, isa sa mga 'di ba, taga diyan din nata, isa sa mga dating congressman na namatay ng anak, parang sa part din sa lugar na yan siguro, hindi ako magkakamali, kung nakipagira sa mga militar, pero hindi yung part ng ganung sitwasyon, iba, nagkaroon lang ng enkwentro. Ang mga teacher at estudyante na lumikas, bumaba ng bundok, at itong sinalubong ni na Representative Castro at Talaingod 18 para saklolohin sila. At ngayon sila. So yun ang palusot nila. Bumaba daw yung mga estudyante. Ang reason daw yun, ang punto ni Antonio, bumaba daw yung mga estudyante dahil daw dun sa military, na nagdesisyon yung militar o sa atas na rin ng ating pamahalaan na isira itong tinatawag na Lumad. Bumaba daw yung mga estudyante na sa lubong daw ni Castro, kaya daw dinala ito. Yun ang gusto mong palabasin, sila ang hinatulang guilty ng child abuse. Baliktad po ang mundo. So yun ang palusot nila mga kabanat. Pero wala na kasing channel ko mga kabanat nung isa na-take down kasi yun. Andun sana yung mga files talaga nung panahon ng ganun. Kasi yung video ko ng channel ko na yun since 2016 pa. Nga lang medyo na-take down yun dahil doon sa gamot na ivermectin. Yan, familiar siguro, na against yan sa WHO ng koron. So gina-upload ko kasi yung mga video na yun, pero yun na-take down dahil dun sa gamot na yun mga kabanat. Sayang, napakaraming video doon, nandun lahat yung mga files ko na about dito sa issue, pero tatry natin i-search mga kabanat ano ba nangyari doon, sa kasi iba, hindi naman tugma yung panahon hindi naman mismo nung panahon na yun na pumasok yung militar doon at nagdesisyon ng gobyerno na ipasara yung Lumad School at saka naman dinala ni Franz Castro yung mga bata sa ibang lugar. Hindi naman ganun Parang nangyari sa pagkakaintindi ko noon, pagkakaalam ko, naalala ko pa ako, parang dinala yung mga estudyante sa ibang lugar para sa isang rally, Parang tinipo nila sa ibang lugar. At sa pilitan, at marami nga yung mga tao doon nagutuman, kaya umalma yung iba dahil sa pangako na papakainin ng iba, nagugutuman, kaya iba nagbaliktad, kumaga isinaysay yung nangyari sa kanila. Kaya yun yung pagkakalam ko do malayo ang kinukwento ni Tilly Casino mga kabataan, parang parang ang labo ang labo. Bagay, pinagtanggol niya na lang itong si Franz Castro, pero kung sa realidad talaga, parang hindi tugma yung kwento niya na bumaba yung Lumad dahil sa nagdesisyon yung gobyerno ipasara yung Lumad School, bumaba yung mga estudyante na sa lubong ni Castro. Yun daw sa lubong ni Castro, o baga pagkatapos na sa lubong ni Castro yung mga estudyante, bumaba daw bakit? Imposible kumbaga, imposible, bumaba lang mga estudyante, nilikas mo, yun? Yung ibig sabihin, yung bahay ng mga estudyante
Yun bang school mismo? Imposible, no? Kasi kung ang school lang naman ipasara, ay bakit bumaba pang mga estudyante? 'Di ba parang ano palaisipan eh. Yung school lang naman, sinabi yung gobyerno, sasara namin yung school nyo dahil nga yung turo dyan ay hindi naman sang-ayon sa DepEd at iba. Iba sa itinuturo ng DepEd, may ibang, kumbaga, ibang watawat yung itinataas nyo dyan, hindi ito watawat ng Pilipinas, halimbawa lang. So, sasara namin yan. O kung sinara ang school, ay bakit? Bakit bumaba yung mga estudyante? O, anong nangyari? Tapos, dinala ni Franz Castro sa ibang lugar kung saan saan.